So magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya. Nandito nga pala tayo ngayon sa barangay ng Lupak kasi nag-soft opening kahapon ang New Era Motor Vehicle Inspection Center. Ayan, napakaganda po ng equipment nila dito at papasok tayo dun sa loob para kamustahin yung mga ahente nila at tanungin natin yung mga impormasyon na dapat na malaman ng ating mga kababayan. So tara. Ito nga pala ang waiting area ng emission testing na ito at dito rin natin makikita yung step by step paano ba tayo makakapag-register ng ating sasakyan. Pagdating natin dito mga kaprobinsya ay ibigay natin yung ating mga related documents ng ating sasakyan, tapos ay bibigyan tayo nito ng QE number ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga nauna sa atin. At pagkatapos natin mabigyan ng number ay iparking natin ang ating sasakyan ayon nga sa pagkakasunod-sunod at dalhin natin yung mga mahalagang bagay na nasa ating sasakyan. Patayin ang makina at ibigay ang susi sa inspector ng emission testing center. Hintayin na tawagin ang iyong number at hintayin mo rin ang iyong mga dokumento. Pagkatapos nating makuha ang ating mga dokumento ay pumunta na tayo sa waiting area at pumunta tayo sa encoding at sa cashier. Ipasa natin dito ang ating mga dokumento at manatili pa rin tayo sa waiting area habang sinasagawa ang pag-iinspeksyon sa iyong mga sasakyan. Hintayin tawagin ang iyong pangalan, gayon na din ang iyong number. Matapos mong tawagin ay magpunta ka sa control room para kunin ang iyong inspection report at ihanda mo na rin ang iyong insurance policy and then diretso na tayo sa LTO. Ang unang pagdadaanan ng ating sasakyan ay ang visual inspection. Dito naman gagawin yung pagpipicture sa ating sasakyan at ang pangalawa ay ang pagtest ng ating brake at ang speedometer. Dito ay isasalang ang iyong motor o ang iyong tricycle sa isang conveyor na pinapaandar ng kanilang makina upang masukat kung talagang gumagana ang iyong speedometer. At kasunod dito ang pagtest ng ating preno, huli at pangunang gulong ng ating sasakyan. Sa prosesong ito ay dito natin malalaman kung malakas pa ba o mahina na ang ating preno. Mga kaprobinsya, same process lang po ang motor at ang tricycle. At ang ikatlo mga kaprobinsya ay i-emission na ang ating sasakyan, i-check ang tunog ng ating tambutso and then yung ating headlight. Dito ay inilagay na nga ng ating emission agent yung emission host para i-test yung ating sasakyan. At same process din mga kaprobinsya, kagaya din ito sa tricycle at sa motor. At pagkatapos nito mga kaprobinsya ay i-check naman ang headlight natin. Hindi ko alam ang tamang term pero sa palagay ko isinusukat nito yung liwanag na inilalabas ng ating headlight. At sa part na ito mga kaprobinsya ay nalimutan ko nga na ma-record yung pagsukat ng tunog ng ating tambutso. Akala ko naka-record, hindi pala. At pagkatapos na maisaayos o ma-check ang lahat ay ilalabas na ang ating sasakyan at ipapark na doon sa parking area. At manatili tayo sa waiting area para hintahin ang resulta ng ating emission. At pagkatapos nag-ikot-ikot tayo sa iba pang facility ng emission testing nito at pinaliwanag sa atin ano ba yung mga gamit nila dito. Ito po yung under chassis dito sa emission po nila sa Barangay Lupak. Ito, dito. Dito kami mag-control to sa ilalim. Ito yung, papatong siya yung gulong. Dito, patay kasi. Ayan. Dito pumapatong ang gulong. So makikita mo yung mga, ito, pag binalik mo siya, kakaang yung gulong niya, makikita mo yung mga joints, kung siya ay defective, kung sira ang bearing, or may leak, at may ilaw din siya, para sa makikita nating mga leak. Kung may kulang na volts, ayan, dito sa ito. Kung defective ang ating sasakyan, ito yung sinasabing slide slip. Diyan makikita, dadaan ang gulong kung ang gulong niya is defective. Madidetect ng machine. Ito, para sa suspension, mag-vibrate siya. Makikita yung capability ng suspension niya. Dito is brake test. Ito ang brake ng sakyan. Huli, unang gulong, huling gulong, and parking brake. Dito yan. Tapos dito, speedometer na. Dito tinetest yung speedometer yan, gugulong yan, tapos gugulong din yung bilis ng niya. Bilis ng ikot ng gulong. Sa equipment sir, same process doon sa
Same process, na rin. pero meron tayong smoke test, smoker smoke test. Para sa diesel to. Sa diesel to. Magkaiba pala ang diesel at gasoline. Iba ang sa smoke test. Ito pang diesel. Diesel. Tapos sa kabila, gasoline. Engine. Yes. Meron din tayong gasoline. Okay. Siyempre, meron naman tayong 4 wheels na gas and diesel. Ito yung sa gas. Tulad ng at sa diesel. Ayan. Kung gusto mo makita, itetest natin to. Tingnan natin Pakita lang natin kung gumagana siya. Ayan sir Gagana siya, iikot siya. Left. Ayan. Goods. So, pag umikot ang gulong ng 4 wheels natin, iikot siya. Pero, pag ginalaw ko siya dito, kumandara makin ng sakyan, ayan. Doon masusukat ang bilis. Diyan masusukat ang bilis. Okay. Ito yung ginagamit natin sa sono. Sound, kung tulad sa muffler, Oo. di ba bawal ang malakas? Bawal ang malakas. Ito ginagamit natin. Ayan yung pala marami yung decibel. Oh, yes, yung decibel lang ng tor. mga tambutso. Yep. At dito naman mga kaprobinsya yung machine nila para masukat yung tamang tutok ng ating mga headlight o ng mga ilaw ng ating sasakyan. Pagkatapos niyan, kami mga technician, dito kami sa control room. So ang technician po niyan ng sa headlight ay nandyan Sa lahat, control room. sa lahat. Sa lahat, okay. Pagkatapos nito, napatapos ng test, pupunta kami dito sa control room. Ito yung control room namin, dito kami mag-print Oo. kung pasaba or hindi ang isang sasakyan. So magandang araw mga kaprobinsya. Nandito pala tayo sa, ano nga po ang pangalan to? MVIC. MBIC. Ano pong ibig sabihin ng Motor MBIC? Vehicle Inspection Center. Ayan. Nandito po tayo ngayon sa barangay ng Lupak at kahapon nga po na grand opening itong emission testing na Soft opening. as of opening lang na nandito po tayo ngayon. So, yung mga kababayan natin hindi pa po nasusubukan ang emission testing na ito ay nagkakaroon kagad ng haka-haka na masakit sa bulsa, merong kailangan palitan bago tanggapin. Kaya nandito po tayo ngayon ay patutunayan natin, aalamin po natin sa mga ahente po ng emission testing center ano ba yung totoo. So, tatanungin natin si Kuya. Okay. Ayan, Kuya, anong pangalan nyo para maano na sila? Darrell Rogelio. Ayan, shoutout kay Darrell Rogelio. Ayan, kaibigan, kaprobinsya. Meron tayong mga kababayan na sinasabi, pagka kalbo daw po yung gulong ng sasakyan o ano man sasakyan yung dadalhin dito, hindi nyo daw po tatanggapin at kailangan pa bang palitan. Totoo po ba yun? Ganito yan. Pwede naman namin silang tanggapin, kaso nga lang, kasi defective ang gulong mo Pero hindi ganun kanipis. Makikita naman natin yan kung alam naman natin sa sarili natin na driver tayo Alam natin kung defective yung isang gulong na talagang hindi na pwede pang kalsada. Kasi lalo pang private. Lalo pang jeep yung mga pang private na pang public na safety yung inuuna natin Safety. So bali sir, ang mangyayari po tatanggapin nyo sila pero sasabihin nyo papalitan after ng emission test? Kasi hindi sir. Ganito yun. Pag talagang hindi na pwede dito kasi ipapasok, may situation tayo kasi may talagang napakanipis. Kasi dapat tayo sa sarili pa natin, yung driver na makakaalam kung okay pa ba ito o hindi. Common sense lang. Common sense. Common sense. Common sense. Pero yung mga sinasabi na mga kalbong-kalbo is talagang hindi nang pwede. Kahit sino magsabi, kahit sinong masahero, alam nila yung sakyan nila is defective. Yung gulong. So yun. So yun mga kaprobinsya, nasagot na po isa po sa agent ng emission testing dito sa Barangay Lupak at meron po tayong ibang katanungan. Totoo daw po baga na masakit sa bulsa ang pagpapa-emission dito? Hindi naman po Hindi naman ganun kalaki. Hindi naman ganun parang parehas lang. Tapos malalaman niyo pa yung another na tulad ng brake, suspension, malalaman mo kung defective yung mo. At least alam mo na kung paano papalitan mo. Doon siya papalitan pagka nakuha dito sa actual na may defective. Kasi hindi, papasya naman siya, visual ang pinaka-importante, visual at emission. Ito, add na lang to para sa kanila. Sa kaligtasan nila. Kasi yung isa ibang emission at saka sa testing, wala di ba to?
Wala Wala yan. yan, wala yan. Puro physical lang talaga doon. Physical at visual lang. Visual lang yan. Ito pala physical to. Physical to. Diyan natin malalaman kasi kung okay pa ba yung brake natin. Doon wala, hindi natin tinalis doon Wala. Ilaw lang doon. Signal light, headlight, di ba? Dito, malalaman natin. Bumagsak ka man dito, hindi ka babagsak. Hindi bumagsak ka man yan sa brake na yan, sa suspension na yan, sa speedometer na yan, hindi ka babagsak. Ang pinaka-importante, pumasak ka sa visual at emission. At nandito naman tayo mga kaprobinsya sa loob ng kanilang office at kakausapin natin si Sir Erwin Lim. So siya po yung cashier ng emission testing na ito sa barangay ng Lupac. So marami naguguluhan sa trajectory ng kanilang emission testing center kasi merong without and with insurance silang dito. So tatanungin lang natin kasi maraming, isa po sa mga kaprobinsya natin, marami masakit daw sa bulsa ang pagpatest dito sa inyo. So hindi pa nila susubukan, nagkaroon kagad sila ng komento na negative, paninira agad. So lilinawin po natin dito sa vlog natin kung ano po yung totoo sa kanilang payment. So ito po ang tatanong ko sa inyo, kapag meron po dalang insurance, magkano po yung babayaran nila? Sir, pag may dalang insurance is 620 pong babayaran nila. 620. Yes, sir. Kung sa labas po sila kukuha ng insurance. So, kung dito po manggagaling lahat, insurance, and then yung dito na rin magpapa-emission, magkano po yung babayaran? So ngayon, sir, may promo po kami, kung tinatawag natin package. Sa motorcycle, sir, 530 ang emission, and then ang insurance is 470, total of 1,000. And then sa light vehicle po is 899 without insurance. And then kung may insurance naman siya, 1,700. Dun sa 1,700 na may insurance, 801 dun is insurance and 899 is yung emission. Then sa truck po natin, yung mga bigat nating Ano naman sa truck is, sa without insurance is 1,250 and then sa with insurance is 2,500. So mga kaprobinsya, nadinig niyo po yung kanilang payment dito sa emission testing center. Hope na sana itangkilikin po natin ang sariling atin kasi po mas magiging safe tayo sa mga ginagamit ng equipment dito. Napaka-advanced kumpara po doon sa dati nating pinipilahan doon sa kabila, no? So maraming salamat po Thank sa you, sir. inyong Maraming salamat po sa ating vlog. At nawa po ay yung mga kababayan natin, kayo mga kaprobinsya, punta na kayo dito sa Barangay Lupac, ang kanilang PM Beck Testing Center. Isang karagdagang impormasyon na ang one-stop shop ay tanging available lamang sa mga private na sasakyan. At kung private nga na sasakyan ang daladala mo dito para iparehistro, ay maa-avail mo ang one-stop shop nila dito sa kanilang emission testing center. At kung pang-publikong sasakyan o for hire naman ang irerehistro mo o ipapa-emission mo dito, ay hindi mo maaaring ma-avail ang one-stop shop dito sa emission testing center na ito. Pinaabot po ng LTO na kailangan doon nyo po ipagpatuloy ang inyong registration sa kanilang main office sa Barangay Santol, Buwak, Marinduque. Dito ay tanging ang ma-avail nyo lang ay ang kanilang emission at ang kanilang pre-inspection sa inyong mga sasakyan. At dahil kaprobinsya nakaabot ka sa dulo ng aking video, hinihiling ko sana na i-share mo din ang video na ito para mapanood ng iba pa nating mga kaprobinsya. Maraming salamat sa panood ng aking video, mga kaprobinsya.